I had no illusions of being a great president. I just wanted to be a good one. Well, with your help, I think we've done it. Marami ang humahanga. Marami rin ang galit sa kanya. Si Gloria Macapagal Arroyo ay isang pangalan na nagpapakulo ng damdamin sa buong bansa. Dinaya ba niya si Fernando Poe Jr. sa eleksyon? Totoo ba ang mga aligasyon ng korupsyon at plunder? Paano siya nakaligtas sa 5 taong hospital arrest at nakabalik sa politika? Sa kwentong ito, hindi tayo titigil sa paglalarawan ng mga titulo at karangalan. Susuriin natin ang lahat ng kontrobersya, isyong bumabalot sa kanyang pangalan, at kung paano nananatili ang kapangyarihan ng isang babaeng patuloy na umiikot sa puso ng politika sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong April 5, 1947 sa San Juan, Metro Manila bilang anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal at ng doktor na si Evangelina Macaraeg. Bata pa lang siya, lumaki na sa politika at kapangyarihan. Lumaki siya sa Malacañang Palace at sa Lubao, Pampanga, at dito unang naranasan ang mundo ng politika at impluensya. Sa murang edad, natutunan niyang magbasa ng sitwasyon at gumawa ng diskarte. Isang katangian na magtatakda sa kanyang buong buhay, pampulitika. Siya ay lumaki sa pamilya na may mataas na inaasahan. Ang ama niyang si Diosdado Macapagal ay kilala sa pagiging idealistang leader na may malalim na paninindigan sa reforma sa lupa at pambansang ekonomiya. Mula sa ama, natutunan ni Gloria ang halaga ng disiplina, edukasyon at ambisyon. Ang kanyang ina naman ay naging inspirasyon sa pagiging edukado, disiplinado at may mataas na moral na pamantayan. Ang kombinasyon ng parehong impluensya ay humubog sa isang batang babae na hindi lamang matalino kundi may malinaw na pakiramdam ng responsibilidad sa lipunan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa akademya, si Gloria ay hindi ordinaryo. Nagtapos bilang valedictorian sa Assumption Convent noong 1964. Nag-aral sa Georgetown University sa Washington, D.C., kung saan nakilala ang ilang prominenteng personalidad sa politika. Bumalik sa Pilipinas, nagtapos ng Bachelor's in Economics, magna cum laude sa Assumption College at nakamit ang Master's degree sa Economics sa Ateneo de Manila University. Nakamit rin niya ang Doctorate sa Economics sa University of the Philippines noong 1985 at naging propesor sa parehong universidad. Dito niya unang naipakita ang kanyang kakayahan sa ekonomiya at policymaking. Nakalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang karera sa politika. Bago pumasok sa politika, nagsilbi siya bilang Assistant Secretary sa Department of Trade and Industry at nakilala bilang eksperto sa ekonomiya. Ang kanyang malalim na kaalaman sa macroeconomics at fiscal policy ay nagbigay sa kanya ng kredibilidad at reputasyon bilang matalino at maimpluwensyang leader. Nakita siya bilang isang figure na may analytical na pag-iisip. Ngunit may kakayahang gumawa ng desisyon sa mabilis na panahon, isang rare combination sa mundo ng politika. Noong 1992, pumasok siya sa Senado at nagpakita ng talino sa ekonomiya. Nakilala siya sa mga batas na nakatuon sa fiscal responsibility, poverty alleviation at agrikultura. Ngunit sa likod ng akademikong imahe, naroon ang ambisyon na hindi basta mapapantayan. Noong 1998, tumakbo siya bilang vice-presidente at nanalo. Nang bumagsak si Estrada sa EDSA 2 noong 2001, humalili siya sa pwesto bilang Pangulo at dito nagsimula ang serye ng kontrobersya na magtatakda sa kanyang legacy. That I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Hindi naging maayos ang kanyang tagumpay noong 2004 nang muling tumakbo si Gloria at natalo si Fernando Poe Jr. Ako po si Fernando Poe Jr. Nalalaho sa pagkapangulo. Lumitaw ang kontrobersyal na Hello Garcia tape noong 2005, kung saan maririnig ang kanyang boses na nagtatanong kung lumampas na sa 1 milyong boto ang kanyang lamang sa kalaban. Ang insidenteng ito ang nagpasimula ng matinding galit ng publiko at alegasyon na dinaya niya ang eleksyon. Maraming demonstrasyon ang naganap
at ang Hello Garcia scandal ay naging simbolo ng kawalan ng tiwala ng mamamayan sa gobyerno. You deserve an explanation from me. I was anxious to protect my votes, and during that time, had conversations with many people, including a COMELEC official. My intent was not to influence the outcome of the election, and it did not. As I mentioned, the election had already been decided and the votes counted. And as you remember, the outcome had been predicted by every major public opinion poll and adjudged free, fair, and decisive by international election observers and our own NAMFEL. I am sorry. Hindi lang sa eleksyon nagkaproblema. Maraming kaso ng korupsyon ang bumulusok sa kanyang administrasyon, NBN ZTE deal, PCSO scam, fertilizer fund scam, at iba pang aligasyong mismanagement ng pondo. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng administrasyon at ng media, pati na rin sa civil society. Ang publiko ay nahati. May naniniwala sa kanyang kabutihang loob at may naniniwala na siya'y simbolo ng sistematikong katiwalian. Ang kanyang pinakamatinding pagsubok ay ang 5 taong hospital arrest mula 2011 hanggang 2016. Sa halip na sa regular na kulungan, nanatili siya sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa kanyang sakit sa leeg at dumaan sa ilang operasyon. Maraming nagduda na ginagamit niya ang kanyang kondisyon para makaiwas sa kulungan. Habang nasa hospital, patuloy siyang nagplano ng kanyang muling pagbabalik sa politika. Nagpapakita ng kanyang kakayahan sa survival at strategic thinking. Ang pangunahing nagpakulong sa kanya ay ang Administrasyong Aquino sa pangunguna ni dating Pangulong Benigno Aquino III at dating DOJ Secretary Leila de Lima. Ngunit noong July 2016, pinawalang sala siya ng Supreme Court sa kasong plunder, dahilan para makalabas at makabalik sa politika. Ang pagbabalik na ito ay nagpakita ng resiliency ng isang leader na hindi basta sumusuko at nagpapatunay na sa politika, ang pagiging matalino at may koneksyon ay kasing halaga ng popularidad. Bakit bumalik siya? Naniniwala siyang may kontribusyon pa siyang maibibigay sa bansa. Bilang chairperson emeritus ng Lakas CMD at dating speaker ng House, ginagamit niya ang kanyang impluensya para gabayan ang partido at ang mas batang leader. Sa Pampanga, nananatili siyang malakas na political figure at kinatawan ng 2nd distrito. Kahit maraming kritiko, mayroon ding mga taga-suporta na naniniwala sa kanyang kakayahan sa ekonomiya at legislasyon. Ang kanyang estilo ay agresibo, matalino at minsan kontrobersyal. Hindi siya natatakot na ipaglaban ang kanyang posisyon at reputasyon kahit pa mabangga sa media at sa publiko. Sa bawat hakbang, pinapakita niya na sa politika, survival ay kasing halaga ng prinsipyo. Ngunit higit sa lahat, si Gloria ay simbolo rin ng pambansang narrative. Ang pagsubok at pagbabalik, ang politika bilang laro ng estratehiya, at ang balanse sa pagitan ng moralidad at kapangyarihan. Ngunit hindi lamang sa politika, nagkaroon ng hamon si Gloria. Ang kanyang anak na si Mikey ay nagkasakit at kasabay nito, ang kanyang asawa ay dumaan sa matinding pagsubok dahil sa sakit sa puso. Ang personal na laban na ito ay nagpakita ng kanyang katatagan sa kabila ng pribadong pagdurusa. Kahit sa gitna ng karamdaman ng pamilya, nanatili siyang matatag at patuloy na naglingkod sa publiko, pinapakita na ang buhay pampulitika at personal ay parehong puno ng hamon. Ngayong 2026, kahit 78 years old na, aktibo pa rin siya sa politika. Nagsusulong siya ng mga panukalang batas sa fiscal stability, infrastruktura at iba pang pulisiya. Patuloy siyang nagiging figurehead sa kanyang partido at ginagamit ang kanyang network sa buong bansa. Sa huli, ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo ay patuloy na nagpapasigla ng debate sa bansa. Ang kanyang buhay ay isang halo ng talino, kapangyarihan, intriga at kontrobersya. Isa siyang babaeng hindi basta nawawala sa eksena, na patuloy na umiikot sa puso ng politika sa Pilipinas, isang figure na hinahangaan, kinaiinisan, kinokondena at patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon.